صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. والثاني at yung ikalawa. Wasani ay wasani at tarfay. Ikalawa sa dalawang klase ng mayufidu maani. Ano yan? Sabi niya mayufidu maaniya mukhtalifa. Bagay yan ilapdun salita na yufidu na nagsasaad siya ng salita maaniya ng mga makna mukhtalifatan na magkakaiba. Yung una na magkakaparehas ng kahulog, kumbaga na tugma-tugma. Yung tutubutuan sa mayufidu maaniya mukhtalifah, ito naman na mayufidu maaniya mukhtalifah. Dito sa takdir niya, sabi niya ay wayusamma kulliyan mushtarakan. At tinawag itong pangalawa na yung kulliyan mushtarak. Kulli na mushtarak. Ano ibig sabihin ng kulli na mushtarak? Ibig sabihin isang salita, isang umom na salita na pinag-aagawan ng tawag dito, pinag-aagawan ng ilang kahulugan. Pinag-aagawan ng ilang kahulugan. Sana halimbawa, yung bukas. Yung bukas na yan, na isang salita. Pero pinag-aagawan ng ilang kahulugan. Kalbayda. Tulad ng bayda, itlog. Halimbawa niya itlog, bayda. Na itong bayda na ito, nagaganap siya. Siya na al-bayda. Al-kuda sa kahulugang kuda. Ito yung kumbaga na sa digmaan na ito yung helmet ng mga mujahidin. Isu helmet nila. Kuda. Isu helmet ng mga mujahidin. Yung mga dating mandirigma na yung helmet nila, yung takip sa ulo nila. Helmet nila pa mana-mana na ng kuda. Nabayta rin. Bayta ang kahulugan niya kuda. Wabaytik dajajati at itlog ng manok. Wan naamati at itlog ng ostrich. So, ibig sabihin na ito lang ba ito na minimum na ang kahulugan niya itong na mga nabanggit na nag-aagawan mo pa, bida-bida. Isang halimbawa na wal-Qur'i at halimbawa ng salitang al-Qur'i. Qur'i upamasi sa Quran. Salasat quru sa Quran. Na yaqa'u na nagaganap siya na al-Qur'u alal-haidi, yani ala ma'nal haid. Nangyayari siya sa kahulugang haid. Wat-tuhuri at nangyayari din ang Qur'oy sa kahulugang tuhur. Malinis yan, iwalang haid. Yung tuhur-tuhur dito na itlak dito sa bab ng haid, bab ng regla, nagyan tuhur na ito yung walang regla yung babae. Ibig sabihin yung babae, wala siyang dalaw, wala siyang regla pa. So, yung ganitong mga salita, ano ang dapat gawin dito? Kaya mamimit natin yung ganitong salita. Halimbawa, masasabi natin bukas, kamanamyabals, balabor sunin pa kabals, kasi ito sa atin na tunog lang ang babaguhin, bukas at saka bukas. Ariyo, okay no to, na kayong hindi marunong magtagalog, na Chino pa, Chinese pa, buka, ariyo, para ito pa makukuha. Na paano ang gagawin? Nakateso gagawin. Fa'idalad-dali na kung magsaad ang dalil, yung dalil sinapitaro lugawi ay yung mana dalil dito bimana amara, palatandaan na kung magsaad ang ad-dalil, ang palatandaan ala annal murada bihi, na ang layunin bihi sa kanya na maaniya mukhtalifah, ang murad wahidun minhuma, isa minhuma mula doon sa dalawang kahulugan, minhuma ay minal ma'nayan, doon sa dalawang kahulugan, bi'aynihi, mismo siya. Kung magsaad sa na isa doon sa halimbawa yung baydah na yun, halimbawa na ang kahulugan niya na itlog, na yun mismo, kasi bakit? Kasi may amara, mayroong palatandaan.
humila na ikakarga siya na maaniya mukhtalifa, mayufidu maaniya mukhtalifa, alayhi sa kanya na wahid, alayhi alal wahid. Ikakarga doon natin. Alam mo na yun na yung tinutukoy niya na magsasabi ka pa ng iba. Kumbaga na, kung natiyak na ba, magiging manahon tabi ay kung yung salita na yun, na ang tinutukoy niya ay yun, yung bagay na yun, yung kahulugan na yun na mismo, ariw, kumbaga na, ikarga na, wajib na ikarga, humila alayhi, kaya nga binanggit niya ng PL Mati, kasi kumbaga na ang PL Mati, katulad nung nabanggit ko sa inyo na Siga Jazmi, kumbaga na salitang pangdiin, na dinidiinan ikaw ay ikarga mo. Samantala na kung tutusin na hindi mo pa inabutan yung salita. Ari, wala pa. Kung sakali lang na makatagpo ka ng ganitong salita na mayroong dalawang kahulugan, natitingnan. Kung sakaling ikaw ay, kung mayroong basehan, o kaya mayroong palatandaan na ang kahulugan ng bayda-bayda na yun, na itlog, naikarga mo doon. Yan, wajib mo na naikarga doon. Nagito na wala pa, pero bakit na ginamit PL Madi? Kasi nga ang PL Madi ay Siga Jazmi, salitang pangdiin. Siga Jazmi yan, salitang pangdiin. Wa in dalla dalilu ala anna al-murada bihi ahaduhuma. No, at kung magsaad ang palatandaan at dalil dito man amara. No, nabadalil ang Quran hadis. Kasi ay ako saya na ang problema man ng mas alaman natin ngayon. No. Na mas higit pa doon sa dalil. Kasi ang dalil, kung babanggitin natin ang dalil, no, tayong mga nag-aaral ng piki, na ayan na pulalam yun. Nabagyan nga yung mga tawatigin na basta dalil yun na da. Yung mga salita na may mga dalil, kaya lang na mayroong pinatawag na dalil lugawi at saka dalil syari. Kung sa piki na itong dalil na yan, yung Quran, hadis, ijma. No, pero kung dito sa lugawi, salita, na yung dalil na yun, di ba na amara, palatandaan. Di ba na amara? Na kung magsaad, sabi niya, ang dalil, ang palatandaan o kaya amara, ala annal murada bihi ahaduhuma, na ang layunin bihi sa kanya na mayufidu maaniya, na ahaduhuma, isa doon sa dalawa ay ahadul maknayay, isa sa dalawang makna, pero walang yuayyan walhal hindi natiyak. Yung kanina natiyak na, ang tinutukoy niya talaga itlog. Ariyo. Ariyo. Ibili mo ako ng bayga, para maihalo ko dito sa roti. Kailangan ay pumasan ka na helmet. Meron ng dalil yun, wala? Meron na. Meron ng palatandaan. Bakit? Yung helmet ba yun? Hinahalo ba yun sa roti? Hindi yun hinahalo sa roti. Ariyo. Kung sabi mo, ibili mo ako ng bayga, magta-travel kami ngayon. Kailangan na italugag pumasan ka. Pwede dalawa kasi nakasanayan ng puro, nakadalasan binabaon itlog. Ito yung malimbawan nitong pangalawa. Wa indalad dalil, na kung magsaad ang dalil na ang murad, bihi ahaduma ang layunin ay yung isa doon sa dalawa. Walam yung ayan na hindi natiyak. Adang matiyak. Alam niyo, mal-alawa, hindi pwedeng ikarga sa kahit isa man mula doon sa dalawang kahulugan. Ibig sabihin na yung salita na yun, ibarato. Yung salita na merong dalawang kahulugan o kaya merong maraming kahulugan. Na meron na siyang tinutukoy na isang kahulugan, kaya lang na hindi natiyak saan doon. Ibili mo ako ng bayda kasi bukas paglalakbay kami. Na pwedeng itlog ang kahulugan? Pwedeng helmet ang kahulugan. Ariyo, yung pangalawang halimbawa. Kung pa kayo, anong gagawin mo pag hindi mo pwedeng ikarga sa kahit saan doon sa dalawa. Lam yuhmal ala wahidin minhuma. Hindi mo pwedeng ibigay na kahulugan na yung gusto mong kahulugan. Bakit? Kasi itong ganitong salita na upama na mubham. Salitang mubham mo pa. Kailangan pa rin ng dalil. Lam yuhmal ala wahidin minhuma illa bidalil. Maliban sa may dalil. Hindi daw iikot. Anong gagawin mo doon sa salita? Itatapon. Hindi mo itatapon. Mawkuf. Iwawakaf yung salita. Kumbaga
kumbaga na waiting yung salita. Waiting. Ibig sabihin na kung sa Quran mo nakita na hanggang sa hindi pa nagsaad na yung kahulugan niya ay kumbaga natiyak na yung kahulugan, ariw. Kasi ngayon nagsasalita katulad ng yung mga babae na yatarabas na salasat na puro, sabi na maghintay sila, mag-idda sila ng 3 puro. Yung puro-puro doon na maupok muna. Hindi ibig sabihin na hindi na ito magagamit ng dalil na ito. Kailangan na maupok. Kasi pinakalas ng isang dalil, lalong-lalo na dalil na sahih, lagyan nga dalil na maupufay. Waiting. Kung sakaling mayroong dalil o kaya palatandaan na nagsasaad na ito ay pwedeng gamitin doon sa salita na yan, tulad ni Imam Shafi'i at Imam Abu Hanifa, nagkhilaf sila doon sa masalah ko. Sabi ni Imam Abu Hanifa, al-Qur'u bima'na al-hayd. Ang kaulugan niya hayd. Sabi ni Imam Shafi'i, al-Qur'u bima'na al-tuhur. Roon sila miyawpa, hindi sila doon nagkayon. Bawat isa na nagsabi ng kanya-kanyang palatandaan. Amara upama, kaya ito, palatandaan. At isa na nagsabi. Kaya nga sabi niya, labiyong bal ala wahidin minhuma, hindi pwedeng ikarga sa kahit sa isa man minhuma minal maknayain, illa bidalil, maliban sa dalil. Bakit? Bakit hindi pwede ikarga kahit saan doon? Kasi mamimili ka, hindi pwede. Maliban sa merong dalil. Meron na namang panibagong dalil. Unang-una, ngayon yung salita, binigkas yung salita. Ariyo, ibili mo ako ng bayda kasi maglalakbay kami bukas. Sama na ito, nagsasaad na isa lang ang kailangan doon. Kaya lang hindi natiyak kung saan doon. Hindi mo pwedeng sabihin na itlog ang bibilihin mo, o di kaya hindi naman pwedeng sabihin na helmet ang bibilihin mo, maliban sa merong kang palatandaan. Kailangan nagdadali. Na kung walang maupo, nato na yung waiting, maghintay ka. Anong hintayin mo? Yun, hindi mo na kailangan hintayin. Tanungin mo na, siya ano ba doon sa ang bibilihin mo? Itlog ba o ano? Riyo giti, manabaw ko, nabagyo mo taligap ko ba? Sabi ang patay ka niya. Ariyo, hindi sa hindi ka bibili. Kailangan mong bibili. Katulad sabi mo, ibili mo ako ng sili. Nakaibuwa ka klase ng sili. Siling mahaba at saka siling labuyo. Ariyo, bili mo ako doon lang ng sili, pang tinola. Kung nagsaad na yung dalil na ang layunin lang doon, isa. Kaya lang hindi tiyak kung saan doon sa dalawang sili ang bibilihin. Yaman ito. Kung ganun sabi niya, hindi mo pwedeng ikarga. Pagamat iwawakap, hintay, waiting. Hindi ibig sabihin, dagyan naman, parang pinapasil niya. Hindi ka pa nga. Hindi niya ako pinapasil, hindi niya ako binibiro, talagang pinapagawa niya sa akin. Kaya lang, hindi matukoy kung anong sili ang bibilihin. Ngariyo. So hindi mo pwedeng ikarga. Bagamat paghihintay, kaya kasama sa paghihintay, tanungin mo siya para malaman mo na kaagad yung dalil. Ngariyo, illa bidalil, maliban sa merong dalil. Bakit? Itlaysa ahaduhuma bi'awla minal akhari. Dahil hindi yung isa doon sa dalawang kahulugan ay mas karapat dapat minal akhari kaysa doon sa isa yan ni min ma'al akhar. Hindi yung isa doon sa dalawang kahulugan na mas correct, mas karapat dapat. Kapala-palayaron mo ito. Kumbaga na lahat yun o pa man nagsasaan. Katulad nitong khilaf tungkol sa height at saka tuhod. Nakhilaf si Imam Shafi'i at saka si Imam Hanafi. Pantag sa mga nahay. Yung Qur'u, sabi ni Imam Hanafi, al-Qur'u bimana al-haidu. Sabi naman ni Imam Shafi'i, al-Qur'u bimana at-tuhur. May khilaf sila. Baong ganisan, kanyang ganito. Bakit sabi ni Imam Shafi'i ganito? Nakateso dalil Imam Shafi'i. Bakit sabi ni Imam Hanafi ganito? Nakateso dalil yan. Kumanisan na mayroong sarili-sarili dalil. Hindi pwedeng ikarga. Kasi kung ikakarga mo doon sa kwan na, yun tinatawag na ang tawag nila sa usul na nadariyat ahakumi. Kumbaga naghatol-hatol ka ng walang basihan. Lagi nung yung nababasa natin sa mga libro, waza'ama, gito, nuto, inakala, yani za'ama, yani qala qawlan bi ghairi dalil. Nagsalita ng walang basihan, nagsalita ng walang batayan, gito manod. O pa baka ikaw na pamimili ka doon sa isa, ng ganun-ganun lang, na gumawa ka ng pamimili na walang batayan. Dito, bakit?
Hindi naman pwedeng sabihin mo na mas karapat dapat yung sili pagpaanghang. Ariyo, mas para karapat dapat yung ano. Ariyo. So ang mangyayari pag gano'n, pag walang dalil, ang mangyayari doon na mawkuf. Kasi nagsaad na talagang kailangan bumili ng sili. O man na kailangan ng gano'n. Ariyo. Nagsaad. Yaman ito. Ayang masala na wa illam yadullad dalil. At kung hindi magsaad ang dalil. Kumbaga walang amara, walang palatandaan. Walang palatandaan na ang tinutukoy ay isa doon sa dalawa. Wa illam yadullad dalilu at kung hindi magsaad ang palatandaan ang amara ala wahidin minhuma sa isa man minhuma minal ma'nayain mula doon sa dalawang makna na humila alayhim ikakarga na doon sa dalawang kahulugan. Saan ang halimbawa yung sinabi ng Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ang totoong at ang katotohanan na ya'muru ang magtatayo. Yung magtatayo doon na dalawang kahulugan, magtatayo ng building o kaya magtatayo ng amal. Ngayon na dalil. Walang nagsabi na dalil na ang tinutukoy doon na wala ka naman. So mga Arab, siya butiran na magpatayo ng masjid. Nila papatayo sila ng masjid. Pagdating sa tablig na yaman na yung murong masjid, dyan tingin tablig na makam yaman. Mario, 5 months. Iyon yung buhit yung buhit ng tablig. No, na hindi ka pwedeng kumuha doon sa isa. Hindi ka pwede. Bagamat ikakarga mo doon. Pwede ka pang magpatayo ng masjid at mag-amal ka pa doon sa masjid. Hindi ka pa. Kayo ba't di ka isa lang pipiliin? Kasi bakit? Kasi salita. Pero hindi rin masasabi na Paul yung isa lang ang kukunin mo. Kasi fattakullaha mastata'tum. May bukugugong ka, nakagwalay sa masjid. At least not na amal. Kung ang kaya mo lang ay magmakami, mag-5 amals, magsambayang, magbasa ng Quran sa loob ng masjid, okay, you're welcome. Ay fattakullaha mastata'tum. Ayawan niyo ito. Pero hindi po pwedeng itakwil yung mga nagpapatayo ng masjid. Mga Arab na po katoniran, nakapakatindig sa masjid. Hindi nga rin magtaro. Lagi naman buging nga dito ng mga tablig at tigiran na. Sabi nila, naging nga mga tablig na po katoniran, nakapiknik sa masjid. Hindi nga ito pa kayo magtaro. Pag kayo no, baka maguling piknik sa masjid. Kasi walang tinutukoy doon na isa lang ang laman ng salita. Basahin naman sa tafsir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yun nagsasaad na yun. Anong tinutukoy niya doon? Yun yung imara, yung salitang pagpapatayo doon na pwedeng building. Kaya imara na building. Imaratun building. Nakapala. Tiyapsiro mga Arab. Tiyapsiro mga Arab. Dahil sa isinasagawa ng mga Arab, yung amal ng masjid, yung amal na yun, yung salita ng Allah, kasi sinabi yun ng Allah. Sinabi yun ng Allah. Sila naman, may mga tindig sila ng masjid. Tingnan mo man dito sa mga iba't ibang lugar sa dunia. Kalalano na siya sa Pilipinas. Ilang mga masjid ang pinatayo ng mga Arab. Ginagawa sila ng isunod sa mga masjid. Merong galing doon sa Saudi na pinadala lang dito yung pera. Pinatayo niya yung masjid. Pero hindi naman siya doon nagsambayan kahit minsan doon sa masjid. Sa Ramielay na siya picture. Sa Ramielay na siya picture. Meron din na hindi nagpatayo ng masjid pero nag-aamal doon sa masjid. So, kumbaga na hindi mo pwedeng ipagtabuyan yung tao na nag-aamal doon sa masjid. At hindi mo rin pwede ipagtabuyan yung taong nagpapagawa lang ng masjid. Nabagiti pa man naman. Okay, ang kahulugan nun, na parehas sila, tabla sila. Tabla sila. Bakit? Kasi walang dalil. Walang pagsasana. Lagi doon sa kalimat, jihad sa panahon natin. Yung salitang jihad, na iba't iba ang kahulugan ng jihad. Barang-barang, maani ang mukhtalifah.
No, isinulat ni Imam Kristolani rahmatullah alayh, no, na ang dami ng kahulugan ng jihad ay 8. Ilang beses ko na ito sa inyo nababanggit. No, merong tinatawag al-jihad bil lisan. Jihad na ang kahulugan niya pakikipagkibati. Alam mo nang buyan na yung mga pawalang. Ariw, jihad mo na yan. Ariw, at mabuhat jihad ang kapagitiba ka. Lagi-lagi nga na nasusuan ng mga Irananan ng mga Palestinian. Jihad ang kapagitiba ka. Nadong ano pa mo, at jihad ating tanong, jihadul nafs. Yung linalabanan mo yung sarili. Ariw. Katulad na yun, yung mga salitang-salitang mga jihad-jihad na sa panahon natin ngayon, hindi po pwede ikarga sa isa. No, kasi ang dami-dami ng jihad. Fattakullah mastata'tum. No, katakutan ninyo ang Allah sa abot ng inyong kaya. Ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ano man ang utos ko sa inyo, gawin ninyong step by step. Yani, kung ano yung mas mahalaga, yun ang mahalaga. Yun muna ang mahalaga. Lagi diyan naging tablig na yung mga tutuman sigo imaratul masajid. Mas mahalaga yung pag-aamal kaysa pagpapatayo ng masjid. Kasi kahit hindi man na ipatayo ng maayos yung masjid doon sa lugar kung saan itatayo yung masjid, kahit hindi pa nagkaroon ng ganap na masjid, pa kayo manadiro di mag-umalat. Ginawa ng Allah para sa akin, sabi ng Nabi, ang kalupaan ng lahat yan masjid. Ariyo. Pero hindi pwedeng sabihin na sila Catholic, nakagisya-gisya ito. Ay buga na pag yan, nakapakatibig sa masjid. Ay, bido-bido ito. Lako na ito amal. Katulad nito, wa illam yadullat dalilu ala wahidin minhuma humila alayhima. Dapat ikarga alayhima sa kanilang dalawa doon sa dalawang mga. Tapos gawin mo yung kaya. Ariyo. Gawin mo yung kaya. Fattakullah mastata'tum. Wag naman yung hindi ako bumakambalay sa masjid na nag-etyo ko yung pag-umal sa mga masjid. Dito pa kayo ito. No, la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Yung bagay na hindi mo kayang abutin lahat, hindi ibig sabihin na iiwan ko na lahat. Nariyo, na baka gining aplakayan lang na Ustad, kapasangan ako mag-istad. Kaya, di ako aplakayan lang, at di pa man, at di ka mag-istad. Lagi-lagi may susuan niyo ba? Napapansin ko na, alam ko, parang di plakayan na ako, di ako plakayan, na di ako mag-istad. Nagito na talang Rio. Kasi alam mo na hindi mo kaya lahat, natin mag-study ka din naman eh. Patawan wala, ha? Alam ng Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ang masama, nag-iwan ka din mag-study. Rio, duduga ka sa tito. Duduga ka ng doktor. Ano sa listahan ng siya sa isa ko? Yung nawala dito na ang udakan. Isa, bakit nakatago niya? Dapat nakalatag dito. Ustad, pagpapahiya yun. Hindi. Ay, nakatulan yung tao. Lagay dito. Yung wala dito ng mudya ka na inasta para pakilay. Kumana, Ustad, magagalit siya. Huwag kang matakot. Sige na mo mapugis na pangiramaman sila. Huwag kang tao. Tatago nga sa iro. Para pag nakita ng Ustad, nakateso na pa mag-Ustad. At siya lang kapag-nisip. Ta'zir. Adiyo. Kaya nga sa pangatin niyo sa ta'zir? Wala pa? Nasa hudod pa kayo? Ta'zir, ta'zir. Ta'zir. Nakadepende yan sa imo kung ano ipaparusan niya. Basta ta'zir. Depende. Sirok tanong na penalty ko. Arya? Kawasan na rin yung pangwasan nila siya. Nung magturo nun, garo na kami tubal ka mo. Hindi mo pa ka nga ng naupaw. Sabuti ito. Kasi yung nas na dikilbad, sunas na dikilbad. Ano kailangan talaga ng gustahin? Makakakumamasap kung aditanong sa Mustalah Hadis, ewan ko lang kung nandoon, pero merong nas, merong dalil,
Quran, hadis, ijma, o din na mga kwansan na makmul at saka gayro makmul. Iaamal at meron ding hindi inaamal. Nalagi nito. At anong halimbawa ngayon ng mga kuwan na hindi na inaamal na yun? Dati na inaamal. Yung nas na dumating na pang-amal pero hindi na tinanggap ng mga ulamay pang-amal. Ariyo, isa doon. Halimbawa, hadis yan. Pero ang ijma ng mga ulama ay ganito. Yung hadis na yun na matrok kagimutan. Hindi ibig sabihin na hukom ng hadis na yun na hukom matrok. Yung hadis na yun na sahih, pero gayro makmul hindi na ipinakaamal. At nalagi na. Lagi dumiyadad na sa Ariyo. Lagi dumiyadad na sa amal-umam. Kasi halimbawa, upama na tinanggal na ng ijma o di kaya isa doon mansuk. Yan na lang mga ito hadis na sahih kaya lang mansuk. Hindi may pagaman. Ugin na rin sahih. At ito na ipinigyan sa mga kabatiyan. Basta lang nababasa. Kung matanong yung nananasip mansuk, basta lang nababasa. Hinadik ko pa kayo lubot. Anong gagawin doon? Berarti ano ka? Paniniwalaan mo na yun ay salita ng Allah. Paniniwalaan mo na yun ay salita ng Allah. Nagito mo. Nato na, pagamalang tatin niya nito. Mansok. Mansok. Dahil sa mansok siya. Pero nandun pa rin siya. Lagi siya sa Quran, marami dyan yung tinatawag na mansok yung hukom niya, pero hindi mansok yung tilawa. Nababasa pa rin. Nasaan sa buwan yun? Nabalasan. At bukod doon, kailangan mag-iman. Wal iman bihi, wajib. At yung pag-iman doon sa kitab, na wajib. Lagi na nakatiruan lagi. Pero yung sinasabi niya doon, hindi ko nagagawin. Parang kwento na lang yun. Parang kwento na lang na naririnig mo. Parang kwento na lang na naririnig mo na wala. Hindi. Kumbaga na, hindi mo gagawin. Kasi merong mga kwento na tutularan mo, pero hindi mga kwento na hindi mo tutularan, at meron din mga kwento na dumaan lang sa tenga. Gimana na yan? Bariw. Naginadi, hanggang sa yung salita ay pwedeng gamitin, wajib na gamitin yung salita. Merong kainan na al-i'mal awla min al-ihmal. Yung i'mal, yung gamitin, pagtrabahuin yung salita ay mas mainam kaysa sa hindi pagtrabahuin. Katiruan lang. Syariat na niya kumarma. Inon, tanawan na, dalilan talagang kaya na kayo makmulbi. Hindi na may puluman. Hindi na ito katulad sa sinasabi nila sa huling mga panahon na yung jizya na natanggal. Adiyo. Kumbaga na pagdating ng Nabi Isa alayhi salatu wassalam o kaya ng Imam Mahdi, kaya panahon ng Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Pagdating ng Imam Mahdi at ng Nabi Isa alayhi salatu wassalam na yung mga hindi Muslim ng paraan ng pagdadakwa, dakwa muna sa iman, Islam. Na kung hindi nila tatanggapin, naalogin sila ng jizya, na magbayad sila ng jizya. Na kung hindi nila tatanggapin, na bago sa number 3, laban ang bunuhay. Tay matres, matira ang matibay. Gitu. Na sa huling panahon, sa panahon ng Nabi Isa, dakwa sa Islam, o kaya dakwa sa kita. Basta hindi nila tanggapin na kung Muslim sila, iba kata. Mariyo. Matiyan mo po mga misayla. Mo po mga misayla. Mga lima po mga misayla. Yan na. So ganun yung mga nangyayari tungkol sa usul. Wa qala ashabu Abi Hanifah wa ba'dul Mu'tazilah. Sabi ng mga ashab ni Imam Abu Hanifah at ilan sa mga Mu'tazilah, la yajuzu hamlul lafdil wahid ala ma'nayayn mukhtalifayn.
Sabi ni ng ilan sa mga ashab ni Imam Abu Hanifa at ilan sa mga Mu'tazila, hindi pwede hamlul lafdil wahid, ikarga ang salitang iisa, alamat na yayini sa dalawang kahulugan. Kadalawang kahulugan na alin? Mukhtalifay na magkaiba. Dalawang kahulugan na magkaiba na di ko pa kaya ikarga. Yun ang sabi ng Hanafi. Pero ang mas malakas na yung sabi natin. Bakit? Nawad dalilu ala jawazi dhalik. At ang dalil na pwede yun. Pwede ang alin. Yani pwede alin. Yani hamlul lafdi. Hamlul lafdi al-wahidi ala maknayain mukhtalifan. Dalika ay hamlil lafdil wahid ala maknayain mukhtalifay. Kung sa ashab ng Abu Hanifa at saka ilan sa mga Mu'tazila na hindi sa kanila pwede, sa atin pwede. Nato na yung dalil. What dalil? At ang dalil. At ang dalil. Ala jawazi dalika, sa pwede ang nabanggit na ikarga yung iisang salita sa dalawang kahulugan. Na annahu natay sa dalil. Annahu annal hal wa sya'n. Annahu annal hal wa sya'n. La tanafi, walang nafi, walang tanggihan bainal maknayaini, sa pagitan ng dalawang makna. Wala. Hindi naman nagtatanggihan yung dalawang makna. Yung mo nagtatanggihan, hindi mo tuwa. Merong kumbaga na yung isang kahulugan na sabi niya na hindi, na yung isang kahulugan na sabi niya na pwede. Wala namang naglalaban. Kumbaga na latanapon. Hindi naman naglalaban na tanafiya. Hindi naman itinatanggi ng pagpapatayo ng masjid yung pagsasampayan sa masjid, pag-aamal sa masjid. At hindi naman itinatanggi ng pag-aamal sa masjid yung pagtatayo ng masjid. Ayun ang dalil. Kuya o mga ulamay ni dalil akli pa. Matinding pagbibigay ng dalil. Ariyo, ba niyan nafi? At saka mayroong pang faida. Na al-musbit na muqaddamun ala nafi. Muqaddam, ang musbit, yung nagsasaad ng isbat. Baga sa atin, meron na mas uunahin kaysa sa nafi. Kaysa doon sa tumatag. Tunay barat yan. Halimbawa ng nagsasabi ng kunot, may kunot ba o walang kunot? Ano yung kilapsan sa mga ulam? May ako mga salapi, ayan ang malirap niya ka bagrang at tira na bida. Hariyo, ayan man ang mas alas na may kunot ba o wala? Natitingnan mo yung hadis, titingnan mo yung mga dalil, nasahi yung mga dua, lagi doon kabisita sa kuba. Yung mga salapi, wabi na ayaw nila magpabisita sa kuba. Kasi daw nagiging kuburi yung tao, sumasamba sa kubur. Ayaw nila. Kaya yung mga nasa sari. Kung na yung mga nasa, ay siya, pag pumunta ka sa kubur, nabasahin mo ang duaan na ganito. Yan o. Yung ibig sabihin na yung duaan na yun, yung nagtutukoy na meron. Giti, manang muspit. Lagi doon punutan. Mayroong dua punot ang Umar radiyallahu ta'ala. Ibig sabihin na nagsasad na kung maglalaban yung gano'n, al-musbit, muqaddamun ala nafi. Yung musbit ay mas ipapa-priority kaysa dun sa nafi, dun sa tatanggal. Kasi walang tanafi. Hanggang sa yung salita na yun, isang salita na mayroong dalawang kahulugan. Ariyo, na mayroong dalawang kahulugan na hanggang sa yung salita na yun na nagkakaroon ng dalawang kahulugan na hindi nagtataglay ng tanggihan, ibtuluduman isa. Kumbaga na magkabaligtaran pa ba, yung imposible na magsama. Yung imposible na magsama. Yung dalawang salita. Halimbawa, puti at saka itim. Ariyo, puti at saka itim. Yung dalawa na yun na hindi yun pwede magsama sa isang panahon.
Pero man, kung napiya ka sugo, di man matawi man. Yan pag pinagalo yung puti at saka itim na mimulo at 2-in-1, nalagyan mo pa ng isang brown na 3-in-1 at sukal. Mga pita, iba to, pero hindi yan. Inapakwanan na. Kumbaga na hindi yan kasama. Kaya dito na dito sa nas. Dito sa mga dalil, halimbawa dumating yung dalil na merong isang salita na merong dalawang kahulugan. Na kung sakali na yung dalawang kahulugan na yun na hindi naman nagkatunggalin kapag binanggit mo ito na hindi mo na ito pwedeng banggitin kung isa, okay? Ariyo, hindi pwedeng, basta meron katulad yung halimbawa natin kanina, innamaya puro masajid ako. Innamaya puro masajid ako. So, bakit may tatanggi ba nung mag-aamal na magpatayo ng masjid? Hindi naman, wala. So dahil doon, ikarga mo doon sa dalawang kahulugan. Na paano mo gagampanan yun? Ate, gampanan mo sa abot ng kaya mo. Na kung kaya mo lahat, hindi okay, mas mapya. Ariyo. Kung kaya mo lahat, hindi mas mapya. Na kung hindi mo kaya lahat, napahala ka. والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي walang tanggihan bainal maknayayni sa pagitan ng dalawang makna. No. La tanafiya, babasahin ko la tanafiya, la nafiyatun lil jinsi. La tanafiya bainal maknayayni. Walang tanggihan sa dalawang kahulugan. Walang dugo at yung salita na yahtamiluhuma. No, at yung salita ay kinakarga niya silang dalawa. Kung dala-dala niya, yung isang salita na yun, dala-dala niya yung dalawang kahulugan. Kung gano'n, napawajab alhamlu alayhima, na wajib ikarga sa dalawang kahulugan, kama kulna fil qismil ladhi qabla, tulad ng binanggit natin doon sa qismil ladhi qabla. Ano yung qismil ladhi qabla? Yun yung bahagi na mayufidu ma'aniya. Ano yan? Mutafiqah. Katulad nung nabanggit natin sa ma'aniya mutafiqah. Kung halimbawa yung isang salita na yun, na ang tinutukoy niya na ala sabilil jam'i, okay. Pero kung ang tinutukoy niya na isa lang, na problem. Katulad din itong bab na ito. Bab na magkaiba ng kahulugan. Na kung kailangan na kung pwedeng ikarga sa dalawang yun, ikarga mo. Kung hindi naman pwede, nasa bab yan. At na mga dalil. Ariyo. Kasi yung nas, na pagdamating yung nas, yung dalil, hindi basta-basta itatapon mo na lang yung dalil at igadiya yung kapag. Kahit ang mga sarat. Ang mga sarat. والله أعلم. فصل وأما العرف وهو ما غلب الاستعمال فيه على معروف على